Hello. Kamusta tayo? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi binigyan na naman niya ako ng opportunity para magbasa ng Bible dito sa internet, dito sa YouTube. So, binabasahan ko kaya ng chapter by chapter. Sometimes 2 chapters tayo, no? Pero kayo mismo, nagbabasa na ba kayo ng Bible? Magbasa rin tayo, no? I-check natin yung Bible. Baka kasi sabihin ninyo, mali yung sinasabi ko. Kayo rin, hanapin natin lahat. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. I-seek natin sila earnestly. Okay? Kahit na may mga leaders kayo, dapat kanya-kanya rin tayo ng pagbabasa ng Bible na hahanapin natin siya. Kasi hindi naman lahat alam ng leader ninyo. Di ba nabasa natin na kung may ma-discover tayo sa Bible, i-share natin sa leader. Sa leader nyo, i-share nyo sa leader nyo. Hindi kasi ako kasali sa kung anong religion or denomination. Hinahanap ko pa sila. Hinahanap ko pa. Talagang nagtatanong-tanong ako. Usually, yung mga tinatanungan ko, mga from other countries. Yun ang mga tinatanungan ko. Meron ako nakita nga dalawa, pero yung isa nakausap ko, babae at lalaki tinatanungan ko. Meron ako nakita ng dalawa. Tapos, may isa akong kausap ngayon na babae na from other country also. Interviewin ko pa. Gusto ko kasing makausap din yung mga taga-ibang bansa, no? Kasi hindi rin nila alam. May mga bagay na hindi rin sila alam. So, at may mga bagay din na hindi ko alam. So, nag-share kami. Nakakakuha ko sa kanila ng knowledge or input na nakakapag-share din naman ako sa kanila about kay Jesus. Kasi ganun tayo dapat na mga followers ni Christ. Nagtutulungan tayo. At hindi tayo makikipag-debate, no? Ayaw ni Almighty Father ng debate or nakikipag-debate ka, nakikipagtalo ka. Ayaw ni Almighty Father kasi gusto ni Almighty Father peaceful. Na kung hindi maniwala sa'yo yung tao, it's fine. Okay? It's fine. Walang problema doon. Kasi kanya-kanya tayo ng time frame kung kailan tayo kakausapin ng Almighty Father, kung kailan niya i-reveal ang sarili niya sa atin. Kasi nga, isa-isa tayo kay Almighty Father haharap. Isa-isa yung relationship natin kay Almighty Father. It's very personal. Hindi siya by group. Kaya nga, di ba, pag pinapanganak tayo, mag-isa lang tayo. Wala naman tayong ka-group. Ka-group ko to. Nung pinanganak ako, ka-group ko to. Wala, di ba? Tapos, pag kinukuha niya tayo, dito sa earth, dinadala niya tayo sa kanyang heavenly kingdom. Hindi naman din tayo by group, no? Isa-isa lang din. So, ipinanganak tayo na mag-isa tayo dito sa mundo. Wala tayong kasabay nung pinanganak tayo. Although yung date meron, yung ibig sabihin ng kasabay yung pinanganak, tapos habang lumalaki ka, kasama mo, hindi mo na iiwan. Walang ganon. Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ lang ang lagi nating kasama. Up to the time na kukunin na niya tayo at dadala niya tayo sa kanyang kingdom. May napanood ako sa sa Squid Game na ini-interview siya. Sabi niya mag-isa lang daw siya na anak. Tapos pinalaki lang siya ng nanay niya. Pero nung pinanganak siya, feeling niya, kahit alam niyang mahal siya ng nanay niya, feeling niya na mag-isa siya sa mundo.
na lumaki siya na mag-isa. So, hindi lang kayo ang may feeling ng gano'n na mag-isa lang lumaki sa mundo na to. Hindi lang ako, marami tayo. Feeling natin mag-isa lang tayo sa mundo na to. Kasi nga, nung nandun tayo kay Almighty Father, inaalagaan niya tayo. Nung flames of fire pa lang tayo, wala pa tayo sa mundong ito. Kaya nung bumaba tayo sa mundong ito, feeling natin mag-isa lang tayo kasi nga, naliligaw tayo. So, yung parents natin, ginamit lang ni Almighty Father para maging tao tayo dito sa lupa. Will ng mag-asawa na magkaroon ng anak. So, ang ginawa ni Almighty Father, ano yun, di ba? Ang ginawa ni Almighty Father, flames of fire, so may gustong magkaroon ng anak, so flames of fire, so nabuntis yung babae, napunta doon yung soul natin dun sa womb kasi gusto ng mag-asawa yon na magkaroon ng anak. O yung iba hindi mag-asawa, di ba? Pero nagkakaanak, pero will ng tao yon. Pero kahit will ng tao yun, will din ni Almighty Father na magkaanak sila. Kaya yung flames of fire, ginamit sila para maging tao tayo. Kaya feeling natin lagi tayong nag-iisa. Kahit na may family tayo, may mga kaibigan tayo, feeling talaga natin nag-iisa tayo. Dahil ang totoong family kasi natin si Almighty Father. Pagbalik natin, doon natin malalaman, doon natin maiintindihan lahat. So habang hindi pa niya tayo kinukuha, nandito pa tayo sa lupa, tumadanas tayo ng trials and sufferings and tribulations para maging perfect tayo. Pagbalik doon kay Almighty Father, perfect na tayo. Parang si Jesus Christ. May chance tayo mag-rule kasama ni Jesus Christ in heaven. Minsan no, nagtataka siguro kayo bakit iba yung sinishare ko sa nakagisnan ninyo. Nagbabasa kasi ako ng Bible. Kaya kayo rin, malalaman din nyo, pag nagbasa kayo ng Bible, tapos hihingi natin ng guidance ng Holy Spirit. Baka sabihin nyo, ba't ako nagbabasa ako ng Bible? Ba't hindi naman ganyan? Isa-isang nire-reveal sa atin ni Almighty Father. I-seek natin siya wholeheartedly, earnestly. Magpapakumbaba tayo sa Kanya. At saka, ang pagbabasa ng Bible is dire-diretso. Hindi lang tayo kukuha ng isang verse, tapos isasaksak natin sa iba pang chapter. Kailangan nagko-corroborate. Okay, kaya, di ba, nagbabasa tayo ng Bible by chapters. Kasi ganun ang pagkakasulat ng mga apostles, ng mga disciples. Ganun ang pagkakasulat nila ng Bible. Ganun ang pagkakasulat ni David, ni Moses. Okay? Sino ba ang mga nagsulat ng Sino ba nagsulat ng Kings? Ganun ang ang pagsusulat nila. Kaya ganun din ang pagbabasa natin. Tapos, di ba yung nakikita nyo sa Old Testament? Sila, no? Nagiging akma sila doon sa mga nasa Old Testament. Hindi sila nagtatalo-talo, walang discrepancy. Lahat sakto. Kaya lagi ko sinasabi, buo ang Bible. Kaya lang tinawag na Old Testament kasi yun yung Old Covenant. Kaya itong New Covenant or New Testament,
Galing siya sa Old Covenant, ni-revise lang dahil dumating si Jesus Christ. Ni-revise ni Almighty Father ang covenant, kaya nagkaroon ng New Testament. Minsan sasabihin niyo, bakit kailangan may mamatay sa mga sacrifices, like kawawa naman ng mga animals. Kawawa naman yung mga ino-offer, sasabihin niyo ng mga doves or lambs or goats. Kawawa naman, sasabihin niyo, di ba? Or bakit kailangan si Jesus pa mamatay sa cross ng Calvary? Bakit kailangan pa? Kung titingnan natin sa Old Testament, kailangang may umako ng kasalanan natin. Dahil makasalanan tayo. Sa sobrang kasalanan natin, kailangang may dugo na dumana. Kailangan may dugo na mag-flow. Sa sobrang kasalanan natin, sa sobrang kadumihan natin, para mapacify si Almighty Father. Dahil yung kasalanan natin, napakadumi nating tao. Kaya doon sa Old Testament, imbis na tayo, ang kailangan ni Almighty Father lang, pumayag na lang siya na maging doves, goats, mga cows, or ano ba yun? Sheep, ganon. Kasi makasalanan tayo. At saka sa Old Testament, an eye for an eye and tooth for tooth. So pag nagkasala ka na, nag-adultery ka, ganon, babatuhin ka agad ng mga tao hanggang sa mamatay ka. Ganon ang Old Testament. Halimbawa, no, nag-away yung asawa mo, may kaaway na iba, lalaki. Ngayon, gusto mo ipagtanggol yung lalaki mo na asawa. So, ang ginawa mo, sasaktan mo ngayon yung kalaban niya na lalaki. Ang ginawa ngayon ng babae, hinawakan niya sa maselang part ng yung lalaki na kalaban ng asawa niya. So, ayaw ni Almighty Father nun. Maraming mang way para saktan mo or ipagtanggol mo yung asawa mo. So, ang ginawa ng babae is hinawakan yung sensitive part ng lalaki. Ayaw ni Almighty Father nun. So, ang mangyayari ngayon sa babae na gumawa ng ganon, na pinagtanggol niya ang asawa niya, tapos ang ginawa niya, hinawakan niya yung maselang parte ng kalaban ng asawa niya, babatuhin yun ng bato hanggang sa mamatay yung babae. Ganon ka-harsh. Kasi nga, makasalanan tayo. Marami namang way para pagtanggol niya yung asawa niya, pero ba't ganun ang ginawa niya? Ganun ka-stricto si Almighty Father sa atin. Kasi nga, makasalanan tayo, matitigas ang ulo natin. At nung kinuha na niya si Moses, hindi na siya nagpakita sa mga tao. Hindi na siya wala na siyang nung kinuha niya si Moses, hindi na siya nagkaroon ng yung nagtampo na siya sa mga tao. Kaya ang pinapadala na lang niya mga prophets. Tapos sa mga prophets na yung pinapatay pa natin. Madaming mga prophets ang mamatay sa Old Testament. Hanggang sa New Testament. After ng New Testament, marami pa rin namatay na mga prophets na hindi nasulat sa New Testament. Mga naglilingkod kay Almighty Father. Yung mga taong yun, na mga prophets, mga workers, or disciples of Christ, or followers of Christ, hindi sila sumunod sa directives ng kung sinong hari na para sambahin ang isang bagay, hindi kaya sila pinapatay. Iba kasi ang turo ni Jesus Christ. Itong turo ni Jesus Christ ang sinusunod nila. Kaya since may mga kings and queens noon, or may government noon na ayaw nila sa kay Jesus Christ, galit sila, tsaka kay Almighty Father, ang ginagawa nila ngayon, pinapapatay nila
yung mga followers of Christ, pati yung mga prophets. Yung iba, akala nila nababaliw na. Kasi nga, ginugulo tayo ni Satanas. Iniiba niya yung utak natin. Kaya ang tingin ngayon natin sa taong naglilingkod kay Almighty Father, sa nagbabasa ng Bible, sa nag-share ng Word of God, mga baliw na. Yun ang tingin ng tao, ang akala ng mga tao ngayon, ganon. Kahit noong pa man. Kahit nung si Paul, di ba? Kasi nga, hindi ito ang tamang lugar para sa followers ni Christ, hindi itong earth na to. Kaya kung follower ka ni Christ, handa ka na maging iba ang tingin sa'yo ng tao. Pero hindi tayo dapat matakot. Kasi kasama natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Sila ang magvi-vindicate sa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kaya, yung mga followers of Christ dyan, yung mga naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, huwag tayong matakot. Ipagkalat sa buong mundo ang kabaitan ni Almighty Father. Dahil siya magbibigay ng kalakasan ng loob sa atin. At hindi ko sinasabi na akala kasi na iba, di ba ang sasabihin na magbibigay ka ng tithes para yumaman ka, ganon, siksiklik di ka tumapaw. Hindi ganon ang turo ni Jesus Christ. Balikan nyo yun, ha? Himay-himayin natin bawat word. Himay-himayin nyo bawat sentence, kahit bawat letters. Para maintindihan natin, isik natin ang will ni Almighty Father. Si Jesus Christ, para sa lahat ng tao. Para sa lahat siya. Nagpunta siya rito sa lupa, binigay niya ang buhay niya para sa lahat ng tao. Walang pinipiling tao. Lahat ng tao. Kaya nga pati nga yung mga magi, di ba? Di ba yung mga magi, di ba nagkwentuhan na tayo na yung magi, sila yung gumagawa, yun doon nang galing award ng magic. Na kahit hindi sila naniniwala kay Christ, pwede silang masave. Kaya in-announce sa buong mundo. Kaya nga in-announce na kahit sa mga magi, sa mga shepherd, in-announce. Yun ang way ni Almighty Father ng pag-announce. Kahit sa mga magi, sa mga hindi naniniwala sa Kanya, iba ang paniniwala. Para lahat tayo masave. Kaya walang dahilan para magsabi tayo na ay walang nagsabi sa akin ng tungkol kay Christ. Kaya dapat wala naman, hindi naman ako na-inform. Walang ganon. Kasi nga, in-announce ni Jesus, ni ang Almighty Father, di ba? Ang birth of Jesus Christ na siya ang Messiah, ang Savior natin. Siya lang ang nag-iisang Savior natin. Wala nang iba. Kung may malabas dyan na ibang Savior, sasabihin sila ang Savior, hindi yun totoo. Sinungaling yun. Si Jesus Christ lang ang Savior natin. Kaisa-isang Savior, kaisa-isang Mediator. So, last time, pinag-usapan natin yung itong Hebrews chapter 12,
na si Almighty Father, dinidisiplina tayo. Minsan kasi may magsasabi sa atin, maayos naman ang trabaho ko. Wala naman ako sinasaktan na tao, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Di ba ganun tayo minsan? Mabait naman ako sa tao, nagbibigay naman ako. Hindi ko sila sinasaktan. Uma-attend naman ako lagi sa gathering. Pero ba't nakaranas ako ng ganito? Sasabihin niyo, di ba? Nakakaranas tayo ng ganun para maging perfect tayo. Lahat tayong dumadanas ng ganun. Para maging perfect tayo. Hindi pwedeng hindi ka nagkasala. Nagkasala ka. Pag sinabi mo lang na hindi naman ako lamang naging kasalanan, yun na mismo, kasalanan na yun kasi it's pride already. Na mayabang ka. Wala akong kasalanan. Hindi nga ako nagkaroon ng kasalanan eh. Maayos naman ako sa mga tao. Ibig sabihin na nagyayabang ka. So, kasalanan na rin yun. Ayaw ni Almighty Father nung mayabang tayo. Gusto ni Almighty Father lagi tayo mapagkumbaba. Dahil si Almighty Father ang tatay natin mapagkumbaba. Si Jesus Christ mapagkumbaba. Once lang nagkaroon ng magandang damit si Jesus Christ. Yun yung time na kinuha na siya ng mga Roman soldiers. Once lang yun. Kasi prepare siya ni Almighty Father. Kaya kahit isang beses man lang magkaroon siya ng magandang damit. Kaya nga di ba yung damit niya kinuha ng mga soldiers tapos sinugal. Kasi maganda nga yung tela nung damit ni Jesus Christ nun. Once lang yun. Kasi mas maganda ang magiging damit natin in heaven. Kaya tayo dinidisiplina ni Almighty Father para magkaroon tayo ng damit na maganda in heaven. Gaya nga ng paggawa ng ginto, di ba? Naalala ko na borax pala. Borax, mercury, ginigiling yun. Tapos, yung chemical. Tapos sa fire, masyadong mataas yung temperature ng fire na yun. Naghihiwala yung ginto sa bato. Tapos nilalagay sa acid. Ganon ang paggawa ng ginto. Magiging ganon din tayo. Para maging kagaya tayo ni Christ. Baka sabi niyo, ayoko na maging kagaya ni Christ. O kung ayaw mo maging kagaya ni Christ, so nag-decide ka na itong mundo ang gusto mo pero hindi ka naman magtatagal dito sa mundo na to, saan ka ngayon pupunta? Sa eternal damnation. Hindi ko tinatakot kayo, pero yun ang totoo. So dito tayo sa Hebrews chapter 13. Keep on loving one another as brothers and sisters. Magmahalan tayong lahat. Magtulungan. Hindi maghihilahan pababa. Magmahalan. Hindi magchichismisan. Hindi magbabastusan. Kundi magmahalan. Magrerespetuhan bawat isa. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. So, may mga tao na nakaka-encounter sila ng angels, pero hindi alam ng tao na yun, na angel pala yung nakausap niya, ganon. So, kung may mga nakakausap tayo ng mga strangers, maging mabait tayo sa kanila. Hindi dahil sa baka sabihin nyo, ay,
may matanda rito, stranger to, matanda to, baka tulungan ko to, baka bigyan ako ng 3 hiling nito. Isa pala tong ano, hindi ganon, okay? Angel, hindi sinasabing kung hihiling ka. Walang hiling na sinasabi rito, kundi angel. Okay? Kasi tinetest nga tayo ni Almighty Father kung tama ang ginagawa natin sa kapwa-tao natin. Kaya minsan may mga angels tayo na akala natin tao lang, pero ang totoo, angel sila. Kaya maging maayos ang pakikitungo natin sa mga iba't ibang klaseng tao. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. So ito naman yung mga nasa kulungan. Alalahanin natin yung mga nasa kulungan. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Kung maaari, tulungan natin sila or mag-share tayo sa kanila ng Word of God through writing. Pwede naman tayo magsulat, diba? Kasi alam ko sa inyo, nakakatakot na magpunta ng kulungan. Na-experience ko nang magpunta ng kulungan, hindi ako nakulong. Naka-experience na ako magpunta ng kulungan. Dumalaw ako dahil meron kaming training yun eh. Para makita yung loob ng kulungan, para ma-experience. Ano ba ang itsura ng kulong? Ganon. 13 years old ako noon. Kasi nag-aaral ako ng bakasyon yon, theater acting yon. So, tinitingnan naman yung itsura ng kulungan, kung ano ba ang mga klaseng tao. Kasi syempre, dapat pag-aralan mo, no? So, mali pala yung ginawa namin na nagpasa kami ng kulungan. Pumasok mismo kami ng kulungan, yung parang communal area ng mga prisoners. Kasi nakakatakot pala din. Hindi siya safe. So, wag kayong gagawa ng ganon. Mali yung ginawa namin na yun. Kasi nung nandun kami, sabi ng isang prisoner doon, kasi nasa communal area pero may sarili silang kulungan. Nakakatakot. Sabi, ito rapist yan. Di ba pag ganon, rapist to, gumaganon. So, di ba babae, ilang kaming babae nun. So, nakakatakot. Kaya, tsaka minsan pag may dinalaw ako sa kulungan, may dinalaw ako. Ano ba naman ako, may dinadalaw ako sa mental hospital, may dinadalaw ako sa kulungan. Medyo nakakatakot din, no? Kaya, i-remember natin sila by yung magpapadala tayo ng support, ganon, sa mga nasa kulungan. Sulatan natin sila. Ganon. Huwag natin silang kalimutan. Kasi yung mga nasa kulungan, may mga tao doon na nagsisisi sila. Okay? Nagsisisi sila sa mga nagawa nilang kasalanan. Kaya para hindi sila panghinaan ng loob, sulatan natin sila. Okay? I-share natin sa kanila ang Word of God, kahit may glass, gano'n, may harang. Pwede naman yan, may harang. May internet na ba ang kulungan yan? Bawal ba mag-internet sa kulungan? Di ba dito sa Pilipinas, nag-internet yung mga prisoners ba? Pwede silang, nakakanood siguro sila, no? Yun, may mga taong ministry nila is sa kulungan, nagpupunta sila. So, kanya-kanya tayong ministry, kanya-kanyang sa body of Christ, may kanya-kanyang gawain. Hindi lahat nagpupunta sa kulungan para dumalaw sa mga prisoners. Hindi lahat song leader. So, iba-iba. Okay? Ang ating role sa body ni Christ. Tapos, yung mga mistreated daw, maki-emphasize tayo. Yung mga minamaltrato. Okay? Tulungan natin yung mga minamaltrato.
paano natin sila tutulungan? I-share natin ang Word of God and at the same time, bibigyan na sila ng advice. Okay? Brotherly advice or sisterly advice para maging maayos din yung utak nila kasi magulo rin ang utak. Magugulo ang utak nila. Kasi yung mga mistreated kasi, syempre nagkakaroon ng ng depression. Kaya tutulungan din natin sila. Verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed be kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Laging binabanggit ni Paul na i-honor ang marriage bed at lumayo sa adultery and sexual immorality. Maraming klase ng sexual immorality, no? Sample ng mga fornicators. Yung mga fornicators, hindi pa kasal, they're having intercourse already, kahit hindi pa sila kasal. Adultery, may asawa ka na, pumapatol ka pa sa iba. Concubinage, ano naman yun? Pag lalaki naman, pumapatol ka sa, may asawa ka na, pumapatol ka pa sa ibang babae, concubinage. Pag adultery, babae naman, pumapatol sa may asawa. Or babae na may asawa po para sa lalaki na hindi niya asawa. Homosexuality, ito yung relationship ng same-sex relationship. Sodomy or sodomites, ito yung sexual act of both males. Okay? Sample to ng sexual immorality. Mga sexual perverts. Sabi mga sexual perverts. Yung mga naninilip, ganon. Maraming mga ganon, mga naninilip. Sa LRT, di na ba kinuwento ko na sa inyo, may mga ganon. Nakita ko, sinilipan niya yung babae. Hindi na ako kumibay. Anong nangyari? Hagdanan kasi yun. Tapos bigla siyang yumuko na ganon. Tapos yung babae nakaskirt. Tapos sumilip siyang paataas. Ito naman, bestiality. Ito naman yung sa hayop. Kahit banggitin mo, parang masama, no? Hindi natin mabanggit. Kasi, madumi. No, hindi natin mabanggit. Incest, kadugo mo, okay? Or kahit hindi mo kadugo, pero relatives mo na, incest na yon. Prostitution, binibenta mo yung sarili mong katawan. Maraming pagkaklase ng prostitution. Prostitution mo para makakuha ka ng pagmamahal sa kapwa mo, sa tao. Nung pinaprostitute mo yung sarili mo para makakuha ka ng material gains. Yun ang prostitution. Hindi lang yung prostitution na dahil sa pera, no? Kung gusto mo ng pagmamahal, bumibili ka ng pagmamahal, ibinibigay mo yung katawan mo. Pedophilia, may mga bata, walang kaalam-alam, kinokorrupt mo yung isip nila. Pornography, nanonood ka ng mga sexual acts ng mga tao, na-addict ka na. Polygamy, marami kang pinapatulang relationship, babae o lalaki. Tapos rapists, yan, sexual immorals din yung mga rapists. So, madami, di ba, na kinoconsider na sexual immorality. Isuloy natin na, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So, hindi natin dapat mahalin ng pera. Hindi tayo makasakim, ganon, organic, greedy. Hindi tayo makontento sa pera natin. Kailangan dumami pa ng dumami ng pera na itong meron ako. Kailangan, yung pera na to, hanggang sa mamatay ka na, yung pera mo sa madadalhin. Ha?
Masyadong ano na to, pagmamahal sa pera. Hindi naman masama ang pera. Ang masama, yung minamahal mo ang pera. Kaya maging kontento tayo kung ano ang meron tayo. Kasi pag minamahal mo ang pera, kung ano ang kasama ng pumapasok sa isip natin. Andiyan, mangingidnap ka, mang-scam ka ng tao, manloloko ka ng tao, papatulog ka sa kung sino-sino para lang magkapera ka. Kasi doon na nag-uumpisa yung ibang mga kasalanan sa pagmamahal sa pera. Kaya hindi dapat tayo matakot dahil never will I leave you, never will I forsake you. Huwag tayong matakot kung hindi tayo mayaman. At maging kontento lang tayo sa kung anong meron tayo. Kasi si Almighty Father, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Binanggit na ni Paul, galing sa Deuteronomy, chapter 31, verse 6. Ito pa. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Galing yun sa Psalm 118 verse 6 na sinabi ni David. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ ang ating tumutulong sa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ano ang magagawa ng tao sa atin para saktan tayo? Kaya huwag tayong matakot sa tao. Sabihin natin, ay mayaman yun, baka mas may justice doon. Huwag kang matakot. Si Almighty Father magbibigay ng justice sa'yo. Hindi mo man makuha ang justice dito sa lupa. Si Almighty Father ang gagawa ng justice para sa'yo. Let's leave it all in the hands of God. Di ba nabasa nga natin? Dito sa Hebrews chapter 12 or 11 ba yun? I will avenge. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang gagawa ng hustisya para sa atin. Powerful ang tatay natin. Huwag tayo matakot. Dito tayo sa verse 7. Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi, alalahanin natin yung mga leaders ninyo. Sila ang nagtuturo sa inyo ng Word of God, yung mga message ni God, nire-relay ni God sa mga leaders ninyo. Alalahanin natin kung paano sila nabuhay at namatay at gayahin natin kung paano sila, gayahin natin yung pananampalataya nila. So, sino ba yung mga religious leaders? Yung mga nagbabasa, yung mga leaders ng organization ninyo. Pero dapat, i-check nyo rin yung buhay ng leaders ng organization ninyo, no? Hindi lang, basta lang sunod ng sunod. Kasi dapat, yung leaders, yung way of life nila, in line with the Word of God. I-check dapat natin yung way of life nila. Ha? I-check dito, nakalagay. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, ang pinaka-leader natin, leader ng lahat. Teacher natin, Lord of Lords and King of Kings, Jesus Christ. Si Jesus Christ din ang ating good shepherd. Ang binabanggit dito ni Paul ng leaders, no, hindi siya nagbanggit ng priest or pastor. Yung pastor galing yun sa word na shepherd, yung pastol, nagpapastol.
Kasi, kaya wala tinatawag na pastor dito, si Paul, kasi ang pastor natin, ang great shepherd natin, ang the good shepherd natin, si Jesus Christ. So, kaya ang tawag niya sa mga nangunguna ng pagsasaliksik ng Bible, sa salita ng Diyos, is mga leaders. Hindi niya binabanggit na His Eminence, High Excellency, Most High, Holy of Holy. Walang ganon. Kasi, ang yon si Almighty Father yon, tsaka si Jesus Christ. Most Reverend. Bakit mo tatawagin Most Reverend ang leader ninyo? Ang dapat lang na i-revere natin dahil ang holy ay si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Bakit nyo tatawagin apostle yung leader ninyo? Ayun. Bakit nyo tatawagin apostle? Bakit nyo tatawagin prophet yung leader ninyo? Yung prophet, no? Kasi may nagsasabi dyan na yung leader nila, prophet daw, yung leader nila. Paano natin malalaman na ang prophet ay totoo o hindi? Dito nakalagay, no? Sa Deuteronomy, chapter 18, verse 21. Ito, chapter 17 muna. Tungkol sa mga prophet na nagsasabi prophet daw sila. The Lord said to me, what they say is good. I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. I myself will call to account anyone who does not listen to my words, that the prophet speaks in my name. But a prophet who presumes to speak in my name in anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death. Very harsh na naman ang kapurusahan sa mga kunyaring sasabing prophet sila. A prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded. May mga ganon na naggumagawa ng sarili nilang prophecy. Marami sa internet na gumagawa sila ng sarili nilang prophecy. Ayaw ni Almighty Father noon. O kaya may prophet na nag-speaks in the name of other gods. Ayaw din ni Almighty Father yun. Ngayon pa, paano natin malaman kung totoo ang prophet? You may say to yourselves, how can we know when a message has not been spoken by the Lord? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. So, kung may prophecy na hindi natutoo, natupad, hindi yun galing kay Almighty Father. That prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed. Okay? So, tsaka para hindi tayo maligaw, magbabasa tayo lagi ng Bible. Ang dami kong nakita sa internet na prophet sila, prophet ganyan, prophet ganyan. Pero makikita mo, hindi gano'n si Jesus Christ, hindi gano'n. Kasi kung yung prophet gano'n, yung prophet maayos, parang si Jesus Christ, kasi nga ang pattern natin, si Jesus Christ. Kaya, maging aware din tayo doon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ito yung kabisado ng tatay ko. Pag tinatawag siya, magbigay kayo ng inyong memory verse from the Bible. Laging gato ang ang kanyang Bible verse. Jesus is Christ, kasi maikli lang. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So si Jesus Christ, hindi siya nagbabago. Kaya dapat, yung mga leaders ninyo, hindi rin nagbabago kung ano ang pananampalataya nila kay Jesus Christ noon, hanggang ngayon, ganon, isusundin natin ang yapak ni
Jesus Christ. Yung mga leaders ninyo, kaya dapat i-imitate nyo yung yapak ng leaders ninyo, kung ganun ang yapak ng leaders ninyo, na gaya ng kay Jesus Christ. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for your hearts, for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. So, nagpapaalala si Paul dito bago niya tapusin itong Book of Hebrews na maraming mga strange teachings na pinapakalat ang demonyo. Kaya ang dapat na gawin natin, faithful tayo kay Almighty Father, i-anchor natin yung faith natin sa Kanya, and at the same time, it is good for our hearts to be strengthened by grace. Si Almighty Father lagi, si Jesus Christ lagi. Not by eating ceremony, kasi iba kumakain ng ceremony, itong ceremonial food na to, inalay ito sa ganyan, lalakas ako dito, magkakaroon ako ng power. Ay, ganun yung isip ng iba, hindi ganun. Okay? Wala sa ceremonial food. Hindi doon nakasalala yung ating faith sa ceremonial food, hindi sa pagkain. Tatako kasi natin. Food na naman. Hindi nakaka-benefit yung ceremonial food. We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. So yung puso dapat natin malakas through God's grace. Hindi dahil sa sumusunod tayo sa pagkain ng mga bagay, sa mga bagay na dapat kainin. Kasi yung pag-obey natin ng mga rules na yon, hindi naman nakakatulong yon. Yung mga ceremonial foods, walang bearing yon. The high priest carries the blood of the animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. So yung blood ng animals, di ba? Yung pag ino-offer ng mga high priest, inilalabas yon sa camp or sa city. Gaya ni Jesus Christ, ituloy natin muna, no? And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Gaya ni Jesus Christ, nung pinako si Jesus Christ sa cross, inilabas siya sa city. Ipinako siya sa hill of Calvary. Sa labas na yon ng city. Yan sinasabi dito ni Paul. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. Makisalo tayo sa disgrace na naranasan ni Jesus Christ. Dahil tayo dapat ang nandun eh. Tayo dapat ang pinako. Pero si Jesus Christ ang umako ng kasalanan natin. For here, we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. So, sinasabi dito ni Paul na hindi talaga tayo dito nakatira sa earth. Although, now, nandito tayo sa earth, pero this is not our home. Our home is with the Almighty Father. Ando ng city natin. Nabigay sa atin ni Almighty Father, maraming mansion doon sa city ni Almighty Father. Tsaka ni Jesus Christ. Nakaprepare doon para lang sa atin. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. So sa pamamagitan ni Jesus Christ, patuloy natin purihin si Almighty Father. Mag-sacrifice tayo ng praise. Yung bibig natin, i-practice natin. Almighty Father, we praise you, we glorify your name, Almighty Father.
We praise you, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, our Savior, Jesus Christ, our Almighty Father, the great I am. Our King. Maraming pangalan si Almighty Father. Alam niyo ba yun? He is the great I am. He is the Alpha and the Omega. Elohim. Meron pang word, no, na name si Almighty Father. Alam niyo yung word na Allahu? I know ibang religion ang gumagamit ng word na Allahu, pero ibig sabihin ng Allahu is God. Or L, yung EL, God din ang ibig sabihin nun. And yung Aloha, alam nyo ba? Di ba sa Hawaii, Aloha ang tawag nila. Ang Aloha kasi, meaning nun, kasi sa Hawaii, greetings yun, ano, ng hello or goodbye. Pero may tunay na meaning ang Aloha. It's, hanapin ko Sa Aloha sa Y, ibig sabihin nun, love, peace, compassion, to pity, and grief. Yun ang ibig sabihin ng Aloha. So, ang words kasi, parang nag-mutate, no? Alam niyo ba yung nag-mutate? Naiiba minsan ang meaning ng words. So, yung Aloha, it's love, peace, and compassion, to pity, and grief. So, parang si Almighty Father, He's the God of love, the God of peace, the God of compassion. Kaya, nag-mutate or nag-evolve ang word. So, ginamit ngayon sa Hawaii na Aloha. Pero, sa ibang language, ang Aloha or Allahu or L, it means God. Okay, so lagi natin papurihin si Almighty Father. Almighty Father, we praise your name, Almighty Father. We adore you, we glorify your name, Almighty Father. We exalt your name on high, Almighty Father. Jesus Christ, we love you, our Savior. Ang sarap pakinggan, ang sarap sabihin, di ba? I-try niyong sabihin, i-practice nyo, sabihin, wholeheartedly. I-offer natin ang praise na yun kay Almighty Father. Kasi worthy siya to be praised and to be worshipped. Tuloy natin sa verse 17. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. They do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So, dapat yung mga leaders ninyo, i-obey ninyo, under the authority sila ni Almighty Father. Sila ang nagbabantay at responsable kung paano kayo turuan nila at mapalapit kayo lalo kay Almighty Father. Sundin sila para hindi sila malungkot or panghinaan ng loob. Kasi yung mga leaders ninyo, pinanghihinaan din ng loob. Yan kasi mga tao rin sila. Nawawalan din sila ng gana na mag-serve kay Almighty Father. Kasi tao rin sila. Kasi minsan may mga trials and temptations, tribulations. Kasi pantay-pantay tayo. Pero, we have also to help them. Okay? We must
help them. I-alleviate natin yung pains and sufferings nila. Kasi yun naman talaga ang role natin as bodies of Christ, magtutulungan tayo. Tuloy natin na. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon, sabi ni Paul. Sabi ni Paul, ipag-pray daw siya. Kasi gusto yun dapat gawin ang tama lagi. Para yung konsyensya niya malinis. Dapat tayo rin, laging malinis ang konsyensya natin. At yung desire ng puso natin ay ang mabuhay ayon sa gusto ni Almighty Father. Ano ba yung ayon sa gusto ni Almighty Father? Ayon sa mga nabasa natin dito sa Bible, yun ang gusto ni Almighty Father kung paano tayo mabuhay, gaya ni Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep. So, shepherd, binanggit dito si Jesus Christ, the shepherd of the sheep. Siya yung ating great pastor or pastol. Diba, ang Tagalog na ng shepherd, nagpapastol, dun galing ang word na yon. Equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom we be gloried forever and ever. Amen. So yung blood ni Jesus Christ, yun ang agreement natin kay Almighty Father na masasave tayo because of Jesus Christ, dahil sa blood ni Jesus Christ. Si God ang nag-raise kay Jesus Christ from the dead. At si Jesus Christ ang ating great shepherd, great pastor. Kasi tayo, para tayo mga sheep, no, na susunod tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ para mapabuti tayo. So yung blood ni Jesus Christ, yun na agreement para ma-save tayo. At para ma-please si Almighty Father, dahil yung blood natin hindi sapat. Yung blood ng animals hindi sapat para ma-save tayo. Kailangan ng blood ng isang taong malinis. Sino yung taong malinis na yun? Son of Man, Son of God, Jesus Christ, never nagkasala. Brothers and sisters, I urge you to bear with my word of exhortation, for in fact, I have written to you quite briefly. Maikli lang, sabi ni Paul, maikli lang ang sulat ko sa inyo. I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you. Greet all your leaders and all the Lord's people. Those from Italy send you their greetings. Grace be with you all. Sabi ni Paul. So, sinulat niya to sa Italy, nung nasa Italy siya. So, matagal na pa ng country ang Italy. Kasi yung Italy nasa Rome. Di ba magkakadikit yung Italy, Rome, magkakalapit yun na Greece. Kaya to sinulat ni Paul para ma-encourage tayo na sundin ang yapak ni Jesus Christ. In-explain dito ni Paul sa Book of Hebrews yung covenant ng Old Testament at yung covenant ng New Testament. Kaya maliwanag na sa atin kung ano ang difference ng Old Testament and New Testament, and at the same time ang
pagkakapareho. So, kinumpare. So, wala tayong nakitang discrepancy. Or lahat, pareho silang nagko-corroborate, pareho silang gumagawa, ang New Covenant at ang Old Covenant gumagawa para lahat sa ikabubuti natin. Kaya ni-revise ulit natin, no? Ulitin ko, kaya ni-revise ni Almighty Father ang Old Testament para hindi na siya laging nagagalit sa atin. Kasi galit talaga siya sa atin sa Old Testament. Pero na-pacify na dahil nga kay Jesus Christ. Siya lang ang nakapag-pacify kay Almighty Father. At nagpapasalamat tayo kay Jesus Christ sa kababaang loob niya, sa ginawa niyang yun, na pagbigay ng body niya and blood niya sa atin para ma-save tayo dahil mahal niya tayo. Dahil alam ni Jesus Christ, mahal ni Almighty Father tayo. At dahil mahal ni Jesus Christ si Almighty Father, ginawa niya ang gusto ni Almighty Father. So si Almighty Father, kahit na strict siya, mahal niya tayo. Yung strictness niya na yon is para mapabuti tayo. Pero kahit strict siya nga, mahal niya tayo. Para matuto tayo. Kasi pag hindi siya naging strict, hindi tayo matututo. At tinuturing niya tayong mga anak niya. Hindi niya tayo tinuturing iba. Kasi kung tinuturing niya tayong iba, hindi niya tayo tuturuan. Babaliwalain niya tayo. Since special tayo kay Almighty Father, gusto niya tayo i-gather lahat sa kanyang heavenly kingdom. Kaya tinuturuan niya tayo. Sobra-sobra ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Hindi natin nakikita yon. Ang akala ng iba, ang akala ng iba, gusto lang ni Almighty Father tayo. Para saan kaya tayo nagkakaroon ng paghihirap sa buhay. Hindi nila nakikita yung behind on why God is doing what He is doing for us. Hindi nakikita ng ibang mga tao yon. Kasi binubulag na sila ng demonyo, iniiba ang inalagay sa utak nila. Ngayon, para ma-deliver sila sa ganong bondage, they have to open up their hearts to the Almighty Father and to Jesus Christ. They have to have faith in Jesus Christ and read the Bible. Pero hindi nila gagawin yun dahil mas sinusunod nila ang kanilang sarili, mas sinasamba nila ang sarili nila. Sinusunod nila ang sarili nilang flesh. Pero tayo as followers of Christ, iba tayo. Susundin natin si Almighty Father. Dahil kinoconsider natin siya, na tatay natin siya. At talaga namang tatay natin siya. At alam natin na sa Kanya tayo galing. Nandito sa Bible, ang Bible mapagkakatiwalaan na source. Walang ibang source na mapagkakatiwalaan. Ang Bible lang. Ang Bible, walang nilalagay na kasinungalingan. Puro totoo ang nakalagay sa Bible. Yung mga books natin, mga textbooks natin sa school, gano'n, nare-revise, di ba? Ulitin ko, nare-revise siya. Nilalagyan ng kasinungalingan or dahil yung mga gumagawa ng mga books na yon or yung mga scientists, hindi sila naniniwala kay Almighty Father. Kay Jesus Christ, galit sila. Kaya ganun yung mga books natin. Naiintindihan na natin. Kaya, tayo nagtitiwala sa Bible kasi may faith tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Doon naka-anchor ang faith natin. At alam natin, there is life after our lives here on earth. Marami ng tao ang nagsabi. Marami ng tao, prophets, noon pa lang, hanggang ngayon meron. I-search nyo sa internet. Marami ang naka-experience na on
mga near-death experience. Marami sila. Way yun ni Almighty Father para malaman ng tao na imagine, ang bait-bait ni Almighty Father, ginagawa pa rin niya yon para lang malaman ng tao na may life after this life, na siya dapat ang pagtiwalaan natin. Gagaya nga na experience ko dati, no? Ang after ng surgery ko, nasa bahay ako, ayokong kalimutan yon. Yung nakita ko, yung mansion. Actually, parang, ano siya, castle. Puro crystal siya. Gusto ko sana magpunta rin kaso na masyadong maliwanag, na nasisilaw ako. And then may kasabay ako na isang, hindi ko alam kung ano, basta ang alam ko angel siya eh. Tapos nag-uusap kami through minds. Naririnig ko siya, naririnig niya ako. Pero nasa bandang likuran ko siya. Tapos si Almighty Father, narinig ko yung boses niya. Ayokong kalimutan yung bagay na yun. Nagpapasalamat ko kay Almighty Father kasi pina-experience niya sa akin yun. Nireveal niya sa akin yun. At marireveal din sa inyo yun. Let's just have faith in God. At saka diba, ang dami na akong mga pinagdaanan na mga times na pwede na akong kunin niya. Hindi niya ako kinukuha. Like yung kotse ko, bababa na sa bangin, mahuhulog na ako sa bangin. May baril na pumotok katabi ko, hindi ako tinamaan. Imagine, asan lang ba? Ilang inches lang ba? 1 ruler lang ang layo ko. Tapos nung bata ako, yung tatay ko kasi maitin ang ulo. May kaaway siya sa traffic. Tututukan kami ng baril. Saan ka nakakaranas ng kaya ang dami kong trauma, alam mo yun. Ang dami kong trauma. So, wag niyo sasabihin kayo lang ang may trauma. Marami na kailangan naka-experience ng mga ganon, na takot. Ako rin, na-experience ko rin yun. Wag niyo sasabihin kayo lang. Lahat tayo, dumadanas ng ganon. At bawat danas natin ng ganon, naiiba tayo. Lalo tayong mapapalapit kay Almighty Father. Nakaranas na ba kayo ng scammer? Nakaranas na rin ako ng ganun. Nakaranas na ba kayo ng parang yung alam niyo ba yung series, TV series na probinsyano? Nakaranas na ba kayo ng ganun? Naranasan ko rin yun. Mas matindi pa ang totoo kaysa sa probinsyano. Narananas ko na rin yun. Ang dami kong experience na kung ilalagay natin sa internet na pwede natin gawing movie, hindi kayo maniniwala. Hindi kayo maniniwala. Pero nandito pa rin ako. Dahil kay Almighty Father, hindi pa niya ako kinukuha. Pero alam ko darating ang time na kukunin na rin niya ako. Dahil yun naman talaga ang totoong bahay natin. Doon tayo magkakaroon ng peace of mind. Aalagaan tayo ni Almighty Father. Hindi tayo niya pababayaan doon. Kaya minsan may gusto ko na, alimbawa, kung meron kayong kamag-anak, no, na may sakit. Gusto ko minsan kausapin pero baka nahihiya kayo. Yung sinasabi ko, sabihin niyo lang doon sa kamag-anak ninyo para hindi matakot.
Hindi ko na alam kung naiintindihan yung gusto kong sabihin. Si Almighty Father natanggal niya ang takot natin. Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus, wag na kayong matakot, na-overcome ko na ang world. Kaya kayo rin ma-overcome nyo rin. Magkaroon lang kayo ng faith kay Jesus, kay Almighty Father. Yun lang ang dadala natin. Faith. Kahit na maliit ang faith mo, gaya ng mustard seed, si Jesus Christ, magpapalago ng faith na yon. Ngayon, marami ka nga trials na pinagdadaanan sa buhay. Huwag kang matakot. Si Jesus Christ ang kasama natin. Inabandon ka ng mga tao, huwag kang matakot. Si Jesus Christ ang kasama natin. Iniwan ka ng asawa mo, huwag kang matakot. Si Jesus Christ. Lahat. All in one. Kaya nga, di ba, nag-share ako sa inyo, dito sa internet, share ko yung buhay ko. It's a way of praising my God and thanking Him for not leaving me. I thank my God for being so loving to me, even though I'm a sinner. And matigas ang ulo. Ipapasalamat ako kay Almighty Father. Marami akong pagkukulang kay Almighty Father. Pero hindi niya kinakount yon na may marami kang pagkukulang sa akin, isa, dalawa. Hindi niya kinakount yon. Loving si Almighty Father. Jesus Christ is also loving. Lagi sila nag-aantay sa atin. Kausapin natin sila. Kausapin natin si Jesus Christ, si Almighty Father. Kahit anong problema nyo. Lord, decision making ko, ganon. Lahat ng bagay. Lord, pag magdadrive ako, ingatan mo ako, Lord Jesus, your will be done. Sa pag-alis ko ng bahay, your will be done. Sa business, magde-decide ako sa business, Lord God, ikaw ang gagawa ng paraan dito kung paano ang mangyayari. Lahat na alam ko, lahat ng bagay na mangyayari, it's your will at para sa ikabubuti ko. Ganon. Lahat kasi ng gagawin ng Almighty Father sa atin, pag nagtitiwala tayo sa Kanya, it's para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikasasama. Okay? God loves us all so much. Thank you.